Madalas dinidebate ngayon ang kontrobersyal na reproductive health bill, pero naintindihan ba talaga ito ng karamihan? Kaya naman sa GMA News Online, gumawa kami ng maikling buod para mas madali itong maintindihan. Sa ilalim ng panukala, ang reproductive health ay isang karapatan ng mga mamamayan na dapat kilalanin at pangalagaan ng pamahalaan. Dapat respetuhin ng pamahalaan ang karapatan ng mamamayan na pumili ng family planning method na angkop sa kanya. Ang sex education ay hindi sa pilitang ituturo sa mga menor de edad. Maaaring ma-exempt sa mga klase at exams kung gusto ng kanyang mga magulang. Isa itong kompromiso doon sa mga anti-RH. Sa mga naunang bersyon kasi ng RH bill, mandatory ang sex education. Pero dito sa consolidated bill ay ginawa na itong optional. Dapat mabigyan ng ligtas, legal, abot kamay at mabisang gamit at serbisyong reproductive health ang mga mamamayan. Dapat patas na isulong ng pamahalaan ang lahat ng uri ng makabagong paraan ng family planning. So dapat nasa serbisyo ng gobyerno, hindi lang natural family planning, kundi yung mga modernong method, katulad ng pagbibigay ng condoms, IUD, pills, etc. So yan ang kasama dito sa consolidated bill ng RH. Kinikilala ng RH bill na labag sa batas ang abortion. Subalit dapat pa rin pangalagaan ang kalusugan ng mga babae na nagkaroon ng komplikasyon sa pagpapalaglag. Walang nakasaad na population target sa RH bill, pero ang pagbaba ng population growth rate ay maaaring maging resulta ng pagsulong ng reproductive health. Ipapaalam ng pamahalaan sa mga mamamayan ang tunay na dami ng reproductive health services na maaari lang gamitin. Para makita ang infographic tungkol sa RH bill, mag-log on lang sa gmanews.tv. Nandun na rin ang buong teksto ng consolidated RH bill na dinidebate ngayon sa Kamara.